Pumalo na ng hanggang 144 pesos ang litro ng diesel ngayong araw. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkanong taas presyo sa petrolyo talaga at hindi ba ito utay-utayin? Jiggy, ayon sa Department of Energy ay 15 to 18 pesos ang itinaas ng kada litro ng diesel. 8 to 12 pesos naman ang sa gasolina at nasa 12 pesos hanggang 22 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Kaya naman, ang pump price ng diesel ay umaabot na mula 107 hanggang 144 pesos. Depende do sa klase ng diesel. 82 hanggang 112 pesos naman ang kada litro ng gasolina at 165 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Yung tungkol naman do sa tanong mo kung ito ay utay-utay, may mga oil companies na nagpatupad ng staggered increases o yung utay-utay na pagtaas nga ng presyo. Pero merong iba naman na ginawa itong isang bagsak, Jiggy. At sinasabi ng DOE na parang hanggang May na lang itong supply, hindi ba nila napapag-usapan yung pagrarasyon? Jiggy, tama. Hanggang sa unang linggo ng Mayo yung tinatayang supply ng langis natin. Pero posible raw na at least ma-prolong itong supply natin kung mahiging matipid daw tayo sa paggamit. So sa ngayon, hindi pa raw kailangan ng pagrarasyon. At nakahanda pa raw bumili ang DOE ng 2 milyong bariles ng langis. 20 billion pesos ang itinabi ng pamahalaan para dito. Kung saan yung 400,000 barrels dito nakasecure na at yung 600,000 barrels ninegotiate pa ng pamahalaan. So itong 2 million barrels ito ay good for 2 weeks supply natin at yan yung tinatrabaho ngayon ng DOE. Yung ibang petroleum products naman natin, Jiggy, katulad ng LPG, tatagal pa ito ng 23 hanggang 97 days o 3 buwan pa. Tapos kinukwento rin sa atin ng Department of Energy, patuloy pa rin daw yung pagdating ng mga supply na in-order ng mga oil companies bago pa man sumiklab yung gulo dyan sa Middle East. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. We are doing all diplomatic channels, all our contacts. PNUC is also reaching out to all suppliers and traders. So consistent po. Ang delivery kasi only takes 1 week if it's in Southeast Asia, and some are arriving today. At Gerard, pumayag ng DOE na magbenta ng Euro 2. Meron na ba mga nagbebenta nito? Jiggy, sa ngayon wala pa tayong alam na oil company na nagbebenta nitong Euro 2. Pero alam mo, nagpahayag na ng konting parang reservation yung iba't ibang grupo tungkol dito. Ang sabi ng ilang oil companies, mukhang mahihirapan sila magbenta nito kasi kailangan pa magkaroon ng investment sa karagdagang tangke sa mga gas stations. Tapos itong Automotive Association of the Philippines, medyo sinabi nila na parang baka mauwi ito sa pagkasira lamang ng makina ng ibang mga sakyan. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Medyo hindi ganun kadali, no? Medyo malaki yung cost din yan. At saka pangalawa, meron ding space requirements. Magbabara injector mo. Okay, it is corrosive. So nasisira, hindi lang nagbabara, nasisira pa yung injector mo. Jiggy, may dagdag ko lang itong papagamit ng Euro 2 na diesel alternative lamang at gagawin lamang ito kung talagang walang-wala na raw. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.